umpisahan natin yung vlog natin, mga bossing, dito muna sa SMNI. No? Dito muna sa SMNI. Meron tayong siyam na talakayan o meron tayong siyam na pag-uusapan sa umagang ito. Nasaan ba yung SMNI? Ayaw magpakita. Borado na kasi yung channel. Hindi, nandiyan pa yan. O, eto. Ayan, SMNI, Integrated News. Ito, 7,000 na nga lang yung followers nito Tinanggal pa din yan. Di ba? Pakita ko sa inyo, ha? Balita po, tinanggal na ni Meta. Ang higpit mo, Meta. Kawawa naman yung mga yun. Nakakulong na nga yung may-ari. Tinanggal mo pa yung Facebook page nila. Hindi lang isa, kundi tatlo. No? Hindi lang isa, kundi tatlong page ng SMNI ang tinanggal. Kundi ang SMNI News. Yung news kasi nila, magsasabi. yung news nila magsasabi mga kababayan doon sa alisin ko na nga ito sa salamin ko, nagre-reflect, di ko makita no? Yung news nila mga kababayan magsasabi inarmasan po o nilagyan po ng pamukpok yung mga tao doon sa mga taga Bulacan upang sa ganon wag matuloy yung mautog nila si Roque tsaka yung dalawang lahat na pala nagtatago yun. Hahagilapin ko nga yung yung frame nun, yung kuha ng tatlo. Si Roque, si Badoy, tsaka si Eric. Lahat pala yun, nagtatago, Dati talagang nandun pa sa SMNI, nakaganon, ayan po, tingnan nyo, ayaw pong ipatuloy yung aming yung aming mautog at inarmasan po ng gobyerno ang 300 katao. 300 katao, 30 katao. Wala naman ako nakita na may mga pamukpok doon samantalang yung mga vlogger nila nagkalat doon sa Bulacan nakaganon yung mga cellphone. Tapos yung SMNI, di ba lalaki ng mga camera nagtatakbuhan pa nga sila ng mga panahon na yun yung namamayag pagpaho, yung kanilang mautog-mautog. Ayan, dali. Paano ho? Ganon yung mga balita nila. Walang katotohanan. Ang SMNI News, DZAR 1026 at ang SMNI Integrated News malinaw na ayaw ng FB sa hate speech, red tagging at fake news propaganda. Goodbye 3 beses. Si Bak, tanggal. Ayaw kasing ayusin na lang. Di ba? Ayaw ayusin na lang yung pagbabalita. Hindi na lang, yung mga talagang totoong balita ang ibalita. Hindi kasi galit sila Galit sila sa gobyerno, mga bossing. Ang gusto kasi nila, yung mga Duterte ang muling makaupo. Yung mga Duterte ulit, ang muling nasa tuktok at ang mga siwa sa bayang Pilipinas. Ayaw nila ng mga ganyang balita o ayaw nila na si Pangulong Bongbong Marcos ang nangunguna. Tignan nyo naman po, gustong-gusto ng mamamayang Pilipino. Ang Pangulo. Gustong-gusto po ng mamamayang Pilipino ang mga nangyayari ngayon. Ano po ba ang mga nangyayari? Nandiyan yung nahahagilap, nahalungkat, naiimbestigahan yung mga iba't ibang klaseng pandarambong pagnanakaw sa gobyerno ng Pilipinas. Bulto-bultong pera, milyong-milyon. Mali. Iba na pala ngayon, bilyon-bilyong pera yung nawawala sa kaban ng bayan. At ito mga bossing, sa historya ng Pilipinas, ito pa lang po yata ang pinaka malawakang hagilapan, investigasyon, doon sa mga magnanakaw sa pondo ng bayan. Dito po sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing, hinahagilap po yan yung mga ganyan, hinahagilap po yung mga kulay berde na crocodile. Diba? Tapos sasabihin ng mga DDS, ay ganito, ganyan, naku si Marcos ang totoong si Marcos ang totoong magnanakaw. Tingnan mo nga yung ginagawa nila, malawakan paghahagilap nung mga tiwali sa gobyerno. Diba tinapa, okay lang, basta may tinapa para sa akin. Sabi ni Sir Ed Ong, tagal naman umaksyon ni Meta sa mga fake news page. Tagal nga
Tagal na namin nire-report yung fake news, SMNI page. Ngayon lang sila umaksyon. Kasi isa ka pala sa dahilan, sir, ha? Kaya nawala itong mga page ni Buloyski. Naku, madami pa ho yan. No? Sa YouTube, meron pa ho yung mga yan, mga kababayan. Ako meron akong alam na hindi nalilink doon sa mga SMNI, etc. Pero alam ko, kampo ni Buloyski yung nagpapatakbo noong ano na yun, nung channel na yun. Kasi kaibigan namin yun dati. Kaibigan namin dati yung nagpapatakbo nung ano eh. O yung nagsasalita o yung komentador doon sa channel na iyon eh. Eh Buloyski din yun. No? Sa SMNI, hindi lang ho nila inililink para naman siguro kapag ka ganito na mga pinatanggal na, pinaalis na, ayaw na ni YouTube, eh hindi madamay. At least, meron pa din silang natitira. Pero kung sasabihin ko, baka sabihin ni YouTube, ay, ganun ba Mark Ramos? O sige, hahanapin na din namin yan. Wag na, okay na yan. Tira na natin sa kanila yan. Para sa pang-araw-araw ni Buloyski doon sa kulungan. Kahit papaano, eh may monetization pa ding natatanggap. Diba? Sabi ni Mocha, pound cake. They want to cover up the 51 billion that went to a certain Davao representative district. They want all cases against the BP to be totally forgotten. How is that even honorable? Oh, mga ano daw, mga senators. Alisin ko na ho yan si Buloyski, mga kababayan. Kung fake news at fake newsan lang daw po ang pag-uusapan, mga boss, eh nako, gagalit si ano, gagalit dyan si Boy Dila. Ay, makakasuhan tayo. baka kasuhan tayo ni Boy Dila. Uy, sorry. Wag na, hindi ko natutuloy yung kay Boy Dila. No, mahirap na ho, mga kababayan. Nagbanta si Boy Dila, mga kababayan. Nakakasuhan daw po yung mga fake news peddlers, no? O yung mga nagpapakalat ng fake news laban daw ho sa kanya. Sabi ko, ano ba? Inisip ko lahat ng vlog ko. No? Kay Boy Dila. Sinabi ko doon, naku, taga Bulacan si Boy Dila. Totoo po ba na taga Bulacan si Boy Dila? Kung totoo, hindi naman siguro kakaso-kaso yun. Pero ito, sige, pakinggan na nga lang ho natin, mga bossing. Eh, tinatawag natin Boy Dila. Oh, hindi ba dumila si pangalan no, si Joel Villanueva doon sa kanyang doon sa hearing na Senado?